Naku po mga kababayan, breaking news ito. Anong nangyari kay Ping Lacson mga kababayan? Bakit siya nagkaganito kaya? Parang tila bumaliktad mga kababayan itong si Ping Lacson o di kaya na ano na, natauhan. Sabi niya dito, Lacson, hinimok si Romualdez na dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing at harapin ang witness na nagkanta sa kanya. Nako. Totoo kaya ito mga kababayan? Post po ito sa unofficial Bato Solid supporters. Ito ay 13 hours ago pa na post mga kababayan. Sa palagay ko, totoo itong sinabi ni Lacson kasi itong page na to hindi naman to basta-basta magpo-post ng mga fake news kasi mas marami itong followers mga kababayan. Bakit anong nangyari kay Lacson, no? Ba't gusto niya ng padaluhin ng mabilisan itong si Romualdez, mga kababayan, sa darating na hearing ngayong November 10. Ay, hindi pala, November 10 ang babalik si Ping Lacson bilang Blue Ribbon, no? Ng committee ng Blue Ribbon. Tapos, 14 po magsisimula itong bagong hearing ng Blue Ribbon Committee mga kababayan. At nakakagulat itong sinabi niya dahil gusto niya nang dumalo itong si Romualdez. 'Di ba dati mga kababayan, may mga ganto-ganto pa, dadaan pa kay Boji D, papadala nila ng ganto ganyan, tapos ipaparating kay Romualdez. Tapos ngayon, sinabi niya, pwede na daw dumalo. Ayan o, hinimok si Romualdez na dumalo sa Blue Ribbon hearing at harapin ang witness na nagkanta sa kanya. Halaka mga kababayan. Grabe si Ping Lacson. Naku, mukhang maghaharap na mga kababayan itong si ex-Marine Gutesa at si Martin Romualdez. Mangyayari kaya ito mga kababayan? Ano sa palagay nyo? Ano sa opinion nyo? So basahin natin dito yung buong ulat. Sabi dito, Lacson, hinimok si Romualdez na dumalo sa Blue Ribbon hearing at harapin ang witness na nagkanta sa kanya. Sabi pa dito, naniniwala si Senador Ping Lacson na mas mainam na magkusang loob na si dating House Speaker Martin Romualdez na dumalo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at harapin ang retiradong Marines na si Orly Gutesa. Halaka mga kababayan. Ba't minamadali na nito ni Senador Ping Lacson, no? Ba nung nakaraang mga hearing, ang tagal, di ba? Ngayon, gusto niya na. Nakakagulat itong statement niya mga kababayan. Sabi pa dito, mas mainam na if I can appeal or request Speaker Romualdez, magkusang loob na lang siyang pumunta roon at bibigyan siya ng pagkakataon para ipagtanggol yung kanyang sarili doon sa salaysay na binitiwan ni Sergeant Gutesa, wika ni Lacson. Ayon kay Lacson ay maaari naman umanong dumalo si Romualdez sa hearing. Sabi dito, sa hearing kahit walang imbitasyon. Hala, wala nakaraan. Kailangan pa imbitahin mga kababayan. Ngayon, kahit wala na daw imbitasyon, pwede na. Hala ka, grabe. So, dito sa ginawa ni Ping Lacson, maraming natuwa mga kababayan. Maraming bumilib dito sa kanyang ginawa. Kung bakit tila pumapabor na siya dito sa salaysay ni Sergeant ex-Marine Gutesa, mga kababayan. So, talagang nakakagulat ito. Kahit kayo, mga kababayan, ay ikinagulat itong kanyang pahayag. Talagang dito, nagkaroon ng mga magagandang comment dito sa kanya.
Sabi dito sa comment, tama yan, kailangan humarap siya. Ayan, kailangan daw humarap itong si Romualdez at magpaliwanag sa mga pinahayag, sa mga pinaratang sa kanya ni Sergeant Orly Gutesa. Ayan. So, yun, magaganda ang comment dito patungkol kay Senador Ping Lacson, no? Talagang maraming natuwa. Sana ito'y panindigan niya sa darating na November 14, mga kababayan. Ang tanong lang dito, dadalo kaya itong si Martin Romualdez, mga kababayan, sa darating na hearing sa November 14? Magtatagpo na kaya itong si Orly Gutesa, kasi inimbitahan niya din itong si Orly Gutesa. Magtatagpo na kaya ang dalawang ito face to face, itong si Orly Gutesa at si Martin Romualdez? So kaabang-abang ito, mga kababayan. So aabangan natin to sa November 14. So ngayon naman ito, pinag-usapan din to, mga kababayan, dito sa Saganang Mamamayan. Pinag-usapan nila yung pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So pakinggan natin, mga kababayan, itong balita sa Net25. Teka lang, Nason. Itutuloy na raw, nangako na pala ang pagbabalik ng chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Si ano yan? Senador Rodante Marcoleta. Tama ka. Kung tatanggapin, pero mukhang ayaw na eh. Ayaw na. Tumindig na si Senador Marcoleta. Sabi niya, mukhang ayaw ko na dyan. Ay, sino na ngayon? Ang balita, sabi po ng Senador Senate President Vicente Soto, ay isa Axe. Layer like a legend. Start with a Dio stick and finish strong with Axe 5. Yes, ano ha? Ang meron daw malalaking pangyayari na magaganap. Ba? Pero, di ba, ang pagbubukas nila ay Agis. Next Monday. Oo. Ano ba? A4 itong darating, no? Tama. A4. So, Agis nga. Pero baka daw mga... Basta within that week, ano ha? 14. A14 ay ibabalik na. At baka meron daw mga matitinding pasabog. Aba? Nason? Pasabog? Oo. Abay, Ending pasabog, mga kababayan. may pasabog. May mga malalaki daw, ano? Aywan ko lang, kung doon ay kasi magtataka ka na sa ano na, doon sa 15 nabanggit na pangalan, na construction company, kung susumahin mo, 500 mahigit palang proyekto niya na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. At yun daw, 15 pangalan na yon ay nakakopo ng 20% Pinakamalaki. ng proyekto. Pero ang pinupunto natin dito, sabi mismo ng Pangulo, 20% ng kabuuan ng proyekto. Asan yung 80%? Baka pinaghati-hatian ng mga iba pang kontratista na mas marami. Yun na nga eh. Ibig ba sabihin, wala nang anomalya doon? Bakit? Ay, yun na nga ang... Kung ba nakakakuha ka ng maraming proyekto, may anomalya na? Hindi nga, ang tinukoy ng Pangulo at saka sa investigasyon, ang merong anomalya, 500 plus Lahat. projects. Oo. At yung sa 500 plus, doon sa 15, ang nakopo daw, 20% ay yung 15 kontraktor na napangalanan. Ibig sabihin, marami pang involved pa pala. Ayun na nga, di ibig ko sabihin, kung ilan bang 20% ng 500? Nasa ano yan? Bring down 11. Hill, ito si Hill Granado, magaling ito sa bati. Hindi, ano yan eh. Nasa ano yan? 400 pa. 500, 20% 400 pa. Hindi kaya nga hinahanap ko. Nasaan yung 400? Bakit hindi hinahanap yun eh? Yes. Di ba? Oh. At maraming nababanggit na mga pangalan doon sa mga nauna. Di ba? Meron bang regular congressman, district congressman, tsaka meron din mga party list congressman eh. Yes. Di ba? Madami talaga. Marami. Bakit mukhang nag-concentrate doon sa 15 at doon sa 15 nag-concentrate ata sa isa o dalawang grupo lang. Dalawang kumpanya. Tatlong kumpanya. Tatlong kumpanya nga lang pala. Oh. Dalawang lugar. Bulacan. Bulacan ng Mindoro. Oo. Di ba? So ang gusto natin sanang hagilap. Maliit, sobra, no? Maliit. Oo. Nasaan yung 80%?
Halimbawa, yung may mga nababanggit pa dyan na mga party list representatives, ano, na nakakopo rin daw ng malalaking proyekto. Oh, bakit hindi po, siguro may tatanong siguro sa ano yun, no? Baka sa pagbabalik ng pagdinig ng Ang Senado. problema, hindi ka ng naman Blue pwede Ribbon. magtanong sa senador dyan eh. Ganon? Sila yung nagtatanong eh. Oo nga, no? Ay, be, tatanong siya, bakit mo tinatanong yan? Hindi, kasi nagtaka lang ako. Kasi sa kabuuan, 100%, nag-focus tayo sa 20%. Yung 80%, ayaw nating hagilapin, mas malaki yata yun. At saka dun sa 15, hindi naman lahat din natanong Hindi nga, eh. tatatlo nga lang din ang Oo. hinahagilap, eh, no? Oh, yun ang, abangan Eh, baka natin dun ng sa pasabog na yan, may sasabog talaga. ganon. Kasi ako talaga, may pasabog akong hawak-hawak ngayon dyan eh. Ha? Ano Nakakagulat ba yan? Ako ito talaga, Magugulat tayo dyan? pagka ito umabot ng Metro Manila, yari tayo. Itong pasabog ko na ito. Medyo malayo-layo pa eh. Ganon? Oo. Baka may dalang pizza yan. Sino ba yan? Ninervous na naman ako dyan, eh. Eto, pakita mo nga. Ha? Oo. May ebidensya ako dito dyan eh. May resibo May ka. pasabog ako eh. Ha? Oo. Ipakita mo. Yung ebidensya din nila ko. Ayan oh. Vulkan yan, Taal Volcano. Ba- Alam mo ba, noong October kahapon, Oh, nagbuga yan, 33 volcanic earthquake. parang cauliflower, Ang no? lakas niyan, pare ko. Phreatic at dalawang Prioto magmatic eruption. Oh. Tumagal ng 1 hanggang 4 na minuto. Parang ang sarap panoorin, no? Pero yung pinsala niya nakakatakot, Nelson, ha? Buti nga hindi masyadong mataas yung usok dahil kung mataas yan, naka-face mask tayong lahat ngayon. Nako. Ang ibunuga daw ng sulfur dioxide niyan, 436 na tonelada. Ang lakas talaga niyan. Yan ay ano to? Taal. Taal. Tapos sa isang araw, di ba, nire-report sa atin, Canlaon, nag-aalburuto din. Ayun nga. Isa pang pasabog. Oh. October 24 naman yung Canlaon dyan sa Negros Oriental. Nagbuga din ho ng, ayan ho, nagbuga din ng tonetonelada ng sulfur dioxide. Ay, ito, taal pa ito eh. Ha? Oo. 2,266 na tonelada. Yan pong Canlaon naman. Nauna pa pala yung Canlaon eh. Matitindi talaga, no? Kahit pag- Sunod-sunod ang pangyayari ngayon, yung mga kalamidad sa ating bansa. Parang sumasabay mga kababayan, no? Nagagalit din ang kalikasan, no? Sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa dito sa Pilipinas. So yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pahayag sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson? Mangyayari kaya ito mga kababayan na ihaharap niya o di kaya pupunta ba talaga itong si Romualdez sa hearing sa November 14? Ito yung kaabang-abang mga kababayan. So abangan natin sa mga susunod na hearing ito sa November 14. Mag-comment kayo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito. Sa mga bagong pasok po dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.